Hi! Welcome to Simple Truths. Nasa may naturalistic view po ako ngayon. Nagkagala lang ng konti. Enjoying the serenity of the day. So sana po ganyan din po kayo. Nag-enjoy din sa inyong buhay. So yung mga na-reflect ko dito is all about having simplicity in life. Minsan, gustong-gusto nating magkaroon lang ng simpleng buhay. Parang travel ka lang, tapos hanap mo kung ano yung gusto mo, tapos meron kang peace of mind. So, kailan ba natin makikita yung inner peace kapag yung life natin is kalmado tayo, na-accept natin yung lahat ng mga simple pleasures in life. Hindi tayo na masyadong naghahanap ng sobrang daming kinds of life or explanation yung mga pleasures. Ang importante lang is yung wala kang problema, tapos wala kang hinahanap galing sa iba, walang mga expectations sa ibang tao. And most important things, you are not expecting so much about yourself. So, parang enjoy natin yung mga times na alone tayo, magkaroon tayo ng grounding, yung mga tanong natin sa sarili natin, nakukuha natin. So, yun lang talaga minsan yung kailangan we give time for ourselves para ma-feel natin yung peace. Yung nature actually ginawa siya na it does not need to create a sound. It just needs to be there. So, yung mga plant life, nandun siya para mag-exist lang, hindi sila gumagalaw, pero they really add beauty to the universe. They really add beauty to our physical environment, which is soothing to our senses. Kaya most of the time, kailangan nating mag-recharge with the positive vibes. Sama tayo dun sa natural. Hindi naman kailangan maging malayo. Hindi naman kailangan yung destination is very good. Importante lang yung peace. And then, the animal sounds make up for the sounds na hindi kayang gawin ng mga plants. Tapos yung wind, yung cool breeze na medyo bibigay sa atin ng parang whispers na everything will be alright. And the universe will be sending you all the positive things that you need in order to make up for the negative things. So, yun minsan yung dapat natin itingnan natin. So, oh yes, life really will give us so many obstacles in life. Kaya nga, di ba, minsan, bakit ba create yung obstacles sa life? So, yun yung one of the insights na pumasok sa akin kanina na I was really enjoying my time here out towards those bigla merong parang voice na nagsasabi na, huy, yun. Bakit kaya merong obstacles yung life? Pwede naman dire-diretso lang naman, di ba? Sometimes you can learn lessons out of positive things, pero bakit may obstacles? So, one of my realization about, paano ko ba sasagutin yung tanong na yun, di ba? Bakit lalagyan ng obstacles ang everyday life ng tao when we can go direct to our goals? So, na-realize ko na yung nature, ganun lang talaga lahat ng tao, may naturalesa. And I keep on saying that we are born for a purpose in life. So, ano yung purpose in life? Dapat alam natin kung ano yun. And I realize na nagkakaroon ng obstacles yung mga tao kasi if we are not in alignment to God's purpose, yung purpose in life na ibinigay sa atin, yung parang minsan naliligaw tayo sa kung saan tayo papunta. So parang yung obstacles na yon is a way of giving us the direction na mali yung nadadaanan mo. So kapag mali yung dinaanan natin, we experience pain, nasasaktan tayo. Life gives us the pain or that experience will be painful for us kasi mali yung dinadaanan natin, hindi papunta sa kung ano yung goal na inassign sa atin ni God. So we must realize always na our way will always be littered with obstacles if we are not aligned or mali yung tinatahak nating landas.
We must realize in life na kailangan talaga na kapag hindi natin alam yung nadadaanan natin, hindi tayo familiar, magkakaroon tayo ng mga problems in life. Yung problems na yun talaga yung magiging way para maiwasan natin na or maibalik tayo dun sa alignment ng kung ano yung life purpose natin. Minsan, when I was only 22 years old, nasabi ko noon na parang na-realize ko na every 2 years meron akong problem. So, na-realize ko na kapag lumampas ng 3 years is wala akong problem. Sabi ko, nakakalimutan na ba ako na God? Bakit parang wala na akong problema ngayon? Ang ganda-ganda ng buhay ko. So, merong time na nag5 taon tapos wala man ng problem. Parang yung way ng buhay ko parang napaka-boring. So, tapos after nung mag-question ako ng ganun, binigyan ako ng problem. 5 problem din, equivalent sa 5 years na wala. So, sabi ko yan. Kasi nung time na yun, iniisip ko lang na it's a way na parang binabatukan niya ako or ibig sabihin, ginigising niya ako na uy, kailangan mong gumalaw, dapat na-solve mo yung problem nito para mag-level up ka. So ako din, every time na nag-ano ka about development in life, sinasabi ko palagi na ang problema niyo sa buhay is a way of leveling up. Yung magkakaroon ka ng glow up kasi after na makatapos ka dun sa problem na yun, parang ang linaw-linaw ng environment. Para bang diba, after a storm, ang liwanag ng langit, parang blue na wala yung impurities. Actually, may nabasa ako minsan na yung bagyo is only a way of cleaning up the environment. Kapag masyadong hindi na maganda yung status ng earth, magkakaroon ng bagyo para yung hangin malinisan. So parang it's a form of purification process. So ganun din kapag yung tao binibigyan ng problem, ibig sabihin pino-purify ka or ni-strengthen ka para yung darating na life na ibibigay sa'yo, na proof ni God na worth it ka doon. Kaya mong i-handle yung upgraded na life na ibibigay sa'yo. O diba, ang ganda-ganda. Parang you pass through a test, papas ka dun sa test ng buhay, bigyan kita ng obstacle para tingnan ko kung ready ka sa success ng buhay, ma-handle mo ba yon, magagawa mo ba ng paraan yung kind of life na ibibigay nun, kakayanin mo ba? So, i-realize nyo lahat ng problem na pinagdaanan nyo gives you a certain kind of skill na minsan hindi mo makukuha kung naging maganda yung buhay mo. Kasi kalmado ka na, kasi parang satisfied ka na kung anong meron sa buhay mo. Pero pag sabi ni God, hindi ka na aligned. Kailangan, ito yung direction mo. Dito tayo, dito ka dapat. Huwag ka mag-left, huwag ka mag-right. Dapat diretso ka. O kaya, hindi ka pwede mag-diretso. Muna tayo, mag-detour. Lagyan kita ng obstacle. Kasi, eto muna, learn this skill first para makuha mo yung goal. Ready ka. Kasi minsan meron mga blessings na yung mga tao hindi rin ready na tanggapin o buhayin or live in that kind of blessing. So, kaya sabi, before being given a chance to live yung dream life mo, i-measure ka ng tadhana kung ready ka ba dun sa life na yun. So, pag halimbawa ready ka, halimbawa ang tagal-tagal mong pinagdasal, tapos tagal bago binigay, ibig sabihin, pag binigay yun, ready ka na to live that kind of life. So if you're ready to live that kind of life, all your prayers will be granted and the wishes of your heart will be given to you. So kaya minsan, wag kayong malulungkot na hindi nyo pa nakukuha yung gusto nyo, hindi nyo pa natatanggap yung answered prayers nyo. And sometimes, baka yung hinihingi kasi ninyo is forbidden. Pag forbidden yung hinihingi nyo, of course, wala talaga kasi yun yung obstacles. Pero for all those forbidden things in your life na hindi nyo nare-receive, ibig sabihin lang, you should learn a lesson. A lesson of letting go and not giving attachment to those things that will not serve you.
in the long run. So learn to release yung mga wishes na gusto nyo pero hindi naman talaga pwede dahil hindi yun part ng inyong life mission. So sabi ko nga na everybody has a life purpose and it's up to you to experience or to discover that purpose. And most of the time, kapag hindi mo pa alam kung anong purpose na yun, marami kang detours pagdating sa life. But when the time comes na zoom in ka na, alam mo na yung purpose mo, all the blessings that the universe can give will arrive in you. Kung ano man yung whatever it is that will make you happy, be ready for it. Because sometimes meron mga bagay na akala natin yun yung happiness pero hindi pala. So, obstacles will be there para imulat ka sa reality na ito dapat yung daan na tinatahak mo. So, you should be ready to take the road less traveled. Ibig sabihin, may mga bagay na ikaw lang talaga yung dadaan sa ganyang klaseng buhay na parang mahirap. Minsan, may mga tao na ganun na napaka-extraordinary na mga pagsubok na binibigay sa buhay nila. Pero most of the time, take it as a lesson in life. So, that will be all. Medyo madilim na tayo. Let's call it a day. So, bye for now.